Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, we're going to talk about Fukuoka Airport, our hotel accommodation, and we're going to the beach. So stay tuned. On my way to immigration guys, so dapat prior to arrival sa Japan, naka-register na kayo sa Visit Japan Fair dahil magkikreate ito ng QR code na ipapakita niyo sa custom at immigration officers. This is the arrival section of hintay lang natin yung ating luggage. Natanong pala ako ng immigration officer kung ilang days ako mag-stay. Sabi ko 7 days. Pero sinabi naman niya I can stay till 15 days. Finally found Cocoa. Cocoa. Pwede kayo magpapalit dito ng peso to yen. Travelex Worldwide Map. May ATM machine dito. Pwede kayo mag-withdraw. Ito tayo shuttle bus to domestic para sa subway station. May ginagawa dito. Sundan nyo lang yung sign papuntang shuttle bus. Guys, kahit naka-red signal at walang sasakyan, hindi sila tumatayo. Tawid na tayo guys. Yung biyahe pala from airport to domestic airport, maabot daw ng 10 minutes ayon sa mga vlog na nakapanood. So yan yung shuttle bus papunta sa domestic area kung saan may subway station. Sakay na tayo. Libre to guys ha, walang bayad. Tayo na lang tayo guys. Curious din ako nakaupo sa aeroplano para makapag-stretch din tayo. So yan guys yung international airport ng Fukuoka. Ikot lang tayo papuntang domestic airport. Nasa kabilang side kasi yung domestic airport. Sa secured area pala yung daan ng shuttle papuntang domestic airport. Kung makikita nyo yung side na yan, runway na yan. So may mga makikita kayo yung mga landing or take off na aeroplano. Domestic airport.
So nandito na kami guys sa may gate palabas ng main road. So malapit na to sa domestic airport. So if you're planning siguro na sumakay ng shuttle bus going to international airport, siguro mag-land kayo ng oras. Dahil meron pang waiting time sa shuttle bus and mga 10 minutes nga talaga yung yung travel time to and from international airport. Domestic airport. We will soon arrive at domestic terminal. Those of you who are going to domestic. So ito yung shuttle bus papuntang domestic sa international airport. So balikan lang yun. Tara na sa subway station. Shuttle bus, international and domestic. So ito na yung subway station, airport line. Escalator. So safe tayo magbuhat guys. I think pwede na kayo magbayad ng MRT using your credit card. May Visa, JCB, Alliance Discount Club, Discover, and Union Free. Well, tap to ride with your smartphone or card. Let's mag-charge tayo ng IC card. Oh. Ano ba English? Tap to that. Ay, all fare information will be displayed in the bus charge 1,000. Pasan lang muna. Please wait for your change. Please take your card and change. Receipt.
that's it. Very easy. Subway. Sa airport line tayo, punta ako ng Ohori Park. At dahil nandyan yung aking hotel, K06. Nishi Park. Exit 4 dapat ako, pero walang elevator, saka walang escalator, so exit 6. Tatawid na lang tayo sa crossing. Yes. Kung napansin nyo guys, tuwang-tuwa ako kasi nakapag-elevator ako. Kasi last time, nung nagpunta akong Nagoya, talagang binuhat ko sa hagdanan yung maleta ko. And nandun nila lahat ng mga pasalubong na nabili ko. So punong-puno na yun. So ngayon, success tayo na nakapag-elevator tayo. Kasi last time, napakalayo ng elevator dun sa exit na malapit sa accommodation. That's Ohori Park. Pupunta tayo dyan. Ang una kong napansin dito guys, napakakalmado ng lugar. Para siyang Nagoya. Napaka-laid back. Or maybe because 3:30 PM pa lang dito sa Japan. And most of the people are working. Malalaman natin yan sa following days. Yung kulay gray na building guys, yung pang-anim, yan yung accommodation natin. Unplan, yung pangalan, yung hostel. Pinabook ko siya sa Agoda. And our check-in time there is 4 PM. Since 3:30 naman na, hopefully payagan tayo mag-early check-in para ma-room tour na natin agad yung aking o yung ating accommodation. Napakakalmado ng lugar. Tawid na tayo guys. So, ang agenda natin after tayo makapag-check-in is pupunta tayo sa Momochihama Beach or Momochi Seaside Park. Kung titignan nyo siya sa Google. And hopefully matuntun natin siya na maayos using Google Maps kasi lagi akong DIY. So yun. Madalang lang din ako mag-taxi. So hopefully you can do it. So this is my accommodation. Unplan Fukuoka Hotel. So
iPad. Cute. I have towel, a pillow, and this comforter and hanger, safety box. Put your luggage sa ilalim. USB outlet. So guys, ito naman yung bathroom section sa male. So marami siya and may heater. So guys, ito naman yung toilet section. And may bidet and may privacy music. Yung naririnig na pinindot ko yan. This is my hotel. Unplan. Unplan. Katabing mini stop. Hindi mo tayo may saan kaya ako dadalhin ni Google Map? Punta lang naman ako ng tabing dagat. Pinaglalakad ako. Buti na lang Baguio feels. Malamig yung hangin. Grabe guys, ang dami kong lakad. Yung pagkalabas ko ng street, napasakay na ako ni Google Map ng bus. Kaya rin lahat ng mga bus dumaan, puno. Ang daming tao, siksikan sila. Kasi ito nga, ang dami rin naglalakad ng mga tao. Hindi ko alam kung anong meron. May event yata. Dito tayo Hakata Tower. Punta tayong Hakata Tower saka Momochihama Beach. So parang Baguio feels. Ang lamig dito. Akala ko mainit. Or lakad dito kaysa sa Osaka. Konti lang talaga yung nakikita kong sasakyan dito sa Japan. Parang mabibilang mo pa nga sa 10 daliri mo eh. Saka masarap maglakad dahil hindi nga ganun ka-polluted yung hangin. Ngayon, June, summer na daw ng June, pero for me, parang talaga siyang Baguio feels yung pakiramdam ko. Mall pala yun.
PayPay Dome. Saan ba sikat? Parang narinig ko na itong PayPay Dome. Dito ba nag-concert si Taylor Swift? Guys, sabihan nyo ako kung alam nyo kung ano yung concert na sikat dito sa PayPay Dome. So, malapit na tayo. Sa likod lang nitong PayPay Dome, nandun na yung beach na pupuntahan natin. Ooh. PayPay Dome. Abod na yan. Pero guys, hindi tayo susuko. Malapit na to. Sa likod lang ng PayPay Dome yung beach. Sa Google kasi pinaglakad ako ng mahaba. Kaya pala maraming tao. May baseball. Pink ですね。はい、じゃああちらでご覧ください。公園シート、ホームランテラス、スーパーゲームのチケットをお持ちのお客様は、店面記載の専用ゲートからのご入場となります。再入場の際は、2、4、6、8ゲートの再入場入り口をご利用ください。Guys, sa wakas nakarating din tayo. Pero from PayPay Dome, medyo mahaba pa rin yung nilakad ko. Siguro mga 10 minutes pa. Kasi napakalaki pala ng PayPay Dome, paikot. Tapos dadaan ka pa sa isang mall para makababa ka lang dito. So, ayun. Pero finally, ito na siya. Nakarin natin. Papunta sa beachfront. Yung dagat pala guys, kakatabi yan. Kasi itong waterfront, ano pala to, reclaimed area. It reminds me Sentosa Island, yung Palawan Beach doon. Pwedeng mag-swimming dito guys. May certain area kung saan ka pwede mag-swimming. Then, ang popular sports raw dito is beach volleyball and soccer. Nakaka-relax yung area guys.
Hindi kasi siya crowded, tapos may hilera ng puno sa kabilang side, tapos sa kabilang side dagat naman. So marinig mo lang talaga is yung hangin, tapos yung wave ng tubig. Lig. Kumpara sa Osaka, napaka-laid back dito. Baga kalmado yung lugar. Maganda rin palang manood ng sunset dito. Pero ang taas pa rin ng araw, kahit 5:40 na, mag-aalas 6 na. Puntahan natin guys yung magandang structure doon sa may artificial island. Fukuoka Tower, Umuchi Beach Park. Magkatapat lang sila. Grabe ang lakas din ng hangin dito sa tabing dagat. Tapos may mga restaurants din dito guys. Tapos ang dami rin nagpipiknik, nagpa-family bonding. Ang daming Korean tourists dito guys. Sa bagay kasi malapit lang naman kasi yung Busan dito. Pwede ka mag-ferry papunta doon, mga 3 hours sa pagkakaalap mo. Yun nga yung balak kong gawin. Kung na-approve lang ako ng multiple visa dito sa Japan, punta ako ng South Korea, Busan. Na mga ilang araw din, babalik ako ng Fukuoka. Pero hindi ako na-approve. 아니 이제 이렇게 연결하면 아니 연결해 봐봐.
So guys, the building or location is called Marison. So private property siya, so hindi tayo makakapasok. So usually, ginagamit siya for wedding event or private event. Ito yun naman ang ganda ng building. Napaka-elegant. Kasi namahan pa ng background song. Ito yung mga time na gusto mo lang may hawak na wine at magmuni-muni. So guys, that's Fukuoka Tower. So 234 meters tall pala to. And ang admission ticket niya is 800 yen. Tapos hanggang ano lang siya, 9:30 AM to 10 PM. Yan. Ilalagay ko na lang yung link ng ticket sa description. Hindi ako pupunta for now. And pupunta na ako ng Canal City. Hello guys, nasa Tenjin Underground Shopping Center ako. So, ito ay isang malaking shopping center underground which connect the airport line, Tenjin Station, and the Nakoma Line, Tenjin Minami Station. Na doon ako pupunta ngayon dahil pupunta nga ako ng Canal City, which is one station away lang naman. So yung shopping center, tingnan nyo, is very elegant. Tapos ang ganda ng background music, nakaka-relax. Tapos ang daming mga stores, yung mga skincare, clothing, souvenirs, and food stall as well. So mag-i-enjoy ka habang nagpunta ka sa next subway line. So, ayun. Then, napakalamig dito. So, maganda siyang nakaran to avoid the heat of summer. Pag nagpunta kayo dito ng mga band, siguro July and August. So far kasi, baggy feels pa rin talaga. Yung June. Nasa Canal City tayo, guys. If you are a fan of Hello Kitty, may Sanrio Gallery dito. 봤어. 여기로 와, 지금 So guys, ito talaga yung pinunta ko dito, yung kanilang fountain show na may 3D projection. So, ayan, panoorin natin. Hanap na ako ng magandang pwesto.
First time kumain na McDo sa Japan. Look, instead of fries, veggie, salad. Sauce. Gohan. Chicken. 800 yen. Tingnan nyo guys yung nalagyan ng dressing. Ang galing. Whisk mo lang siya. Hindi katulad dito sa ketchup natin sa Pilipinas. So, hindi ko nga masyadong madudumihan pag i-reduce. Akala ko patties. Ay, akala ko burger. Parang siyang rice. Hakata Station. Laki. So guys, one station away lang siya from Canal City. And sinadya ko talaga siyang puntahan para makita ko kung ano niya sa gabi. And guys, dito na natin tatapusin ang part 2 ng day 1 natin sa Fukuoka. And see you sa day 2 for another adventure where I'm going to introduce the train pass I availed in Cube. At saan ko ito unang ginamit. So don't forget to subscribe and hit the like button. See you!